Oh, the power of prayer. Jeremiah 33:3. Sabi po to, this is one of the most quoted verse, one na mga, I pray, itong hapong ito, mas magkaroon pa to ng mas malalim na kapahulugan sa atin. Okay? So, sabi po sa Jeremiah 33:3, basa po, call unto me, and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Sa ibang translation, unsearchable things that you do not know. Call unto me. So what is like, kung idadissect natin yang iimahimayin natin yang salita ng Diyos, sabi diyan, call unto me. Diba, literal? Kailangan mong tumawag para sumagot yung kabilang linya. So, ang relationship po, both ways. Kailangan mag-i-initiate ka talaga. Si God, nag-initiate na siya. So, kaya ang utos niya, call unto me. And I will show you great things that you do not know. Marami pa po tayong great things na hindi alam sa Panginoon. Tama po ba hindi? Sino po dito naninirahan sa Switzerland ng like 30 years above? Yun, sa Ate Helen. Sino pa? Hindi ko makita po dun. Basta nakataas ang kamay dun. Yun daw sa Ate Chona. Literally, right po? Kahit ang tagal mo na dito sa Switzerland, ano po, ang tagal nyo na? Hindi nyo pa naikot ang buong Switzerland. Totoo hindi? You cannot say, for example, na pumunta ka ng Zermatt, that is the whole Switzerland. That's just the logo. Ganon din po sa Panginoon. Not because you talk to Him now and then you say, I know God. Hello. That's why prayer is a lifestyle. Every day po yan. Nakikipag-usap ka. Can you consider somebody as your BFF if you don't even talk a day? Diba? Ganun po ang pananalangin. Dito po sa Jeremiah, ang konteksto niyan, Jeremiah is the weeping prophet. Why? Because during his time, kitang-kita niya ang kasalanan ng kingdom ng Judah. Di ba nahati? And then alam na alam ni Jeremiah during his as spiritual leader na darating na ang judgment ni God. Magkakaroon na ng exile. Kukuhanin na sila ng mga Babylonians. Di ba tayo din po, pag alam na alam mo, nakita mo pa nga lang yung kapatid mo, ako noon si Carson, nung maoperahan, kitang-kita ko pa lang na doon sa pintuan sa operating room, mag-ihiwalay kayo. Yung iyak mo, na hanggat hindi natatapos yung operasyon, o nagpe-pray ka sa Lord, Lord, matapos yun, minsan, hindi tayo ganon yung kaintim ng panalangin kasi wala tayo dun sa posisyon nila. Pero I pray this time, yung magkaroon tayo ng heart ng pananalangin na even we're not on their shoes, ay empathize natin. Okay? So, call unto me. Recite nga po uli, Jeremiah 33:3. First point, prayer aligns us with God's vision. Di ba po, we have a vision. Kung gusto po natin ma-align, ibig sabihin yung ma-order, ma-connect. Di ba tayo, physical natin naka-align. Di pwede na una yung paa mo nandito, yung ulo mo nandito. That's not the proper order. Kaya kung minsan may chaos. Okay? So, ang Panginoon ho, gusto niya na hanggang nandito tayo dahil ang prayer natin, everyone to become a disciple maker. Again, isa po sa success ng magulang, yung anak mo, hindi lang siya mananatiling bata na ini-spoon feed mo araw-araw. Kundi one day, he will live by his own and let, dream, yung spread niya yung wings niya. At sila din. So, sa ganun din po tayo. Kung para maunawaan natin ang vision ng Diyos, we need to pray. Ang ultimate example po natin si Jesus.
Si Jesus, di ba, Son of God na. And then yet, kung makikita po natin, si Jesus constantly prayed to align with the Father's will. Di ba, si Jesus napaka-busy niya. Ang dami niyang followers. Siguro kung meron ng TikToks or Reels or whatsoever nung time ni Jesus, lagi yun nasa trend. Lagi yun viral. Pero and then yet, itinatabi niya yung sarili niya para makaniig, manalangin sa Ama. Why? Na-test din siya ng mga makukulit na tao. Imaginein mo, kung hindi niya inalign yung sarili niya sa Panginoon, pwede niyang gamitin yung pagiging Diyos niya at parusahan na lang ang tao. Pero instead, lagi niyang pinapanalangin, Lord, not my will, but yours be done. So si Jesus po, yung prayer life niya, fueled by His mission and obedience. What's the reason of your living? Sabi ko nga po kahapon sa nag-40th birthday, pag ayaw mong aminin ni dad mo kasi 40 siya, edi sabi mo 20 times 2. Diba? Kasi yung iba in denial pa sa age. Sa ayaw natin sa gusto, there's nothing wrong. Pero ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay tumatanda ng walang pinagkatandaan. Hello. Kaya po, ang prayer po, yan ang magpo-fuel sa atin. Yung pagsamba, it's kind of like ng nutrition na kumakain para yung mga muscles na yan, ay tumigas-tigas, hindi soggy, hindi sluggish. Ano ba yun sa Tagalog? Lay-lay? Oh, lay. Lay. Yung laylay. Hindi siya malambot, hindi siya hanghang. Yung prayer po, yan yung nagbibigay sa atin ng para yung mga buto natin ay hindi maging malutong, hindi ka lampahin. Kaya po ang life natin must be fueled by prayer kagaya kay Jesus. And Jesus teaches us, lumalabas yung dugo kong kapampangan, Jesus teaches us to seek, His will in prayer. Lord, maybe it takes time. Hindi ka arya-arya yung impulse. Sabi nung isa, Pastora, wala na po sa kalendaryo. Di bali nang wala ka na sa kalendaryo. Pero ang kalooban naman ng Diyos ang ginagawa mo. Di ba si Jesus? Sabi niya, Father, I pray, let this cup be taken away from me. Dahil di ba magkukrucify siya, the worst kind of death ang ipapataw sa kanya. Pero kaya nananalangin siya, Father, biruin mo, even yung magulang niya literal, kailangan naka-align din sila nananalangin sa panalangin. Dahil either they like it or not, yung 30 years ni Jesus dito sa lupa, na-attach na sila. Ano po ibig sabihin nun? Manalangin tayo para hindi ka ma-attach. Kahit isa employer mo, feel at home ka, hindi pa rin yan sa'yo. Kahit gwapo pa yan, kahit tall, dark, and handsome, TDH, o kaya TDH, tall, determined. Kasi yung iba makulit eh. Binasted mo na nga. Sige pa rin ang sige. Sabihin kasi makulit. Kahit sila determinong makulit. Pero Lord, not my will. Gusto ko na sana, Panginoon. Pero not my will, but yours be done. Lumalakad ka doon sa lirib, sa mular. Huy, ang ganda, sale. At alam mo, out of budget ka. Lord, oh God, maganda. Pero one day, provide mo yung pangangailangan. Not my will, but yours be done.
nagpa-interview ka, trabaho. Alam niyo po ba, hindi porket maganda sa ating mata, confirm na yon na will ni Lord. Hindi porket na ayon sa'yo. Tignan mo si Eve. Kaya siya nag-fail. Sabi, it seems good to her eyes. Siyempre, hindi ka naman ititempt ng enemy na pangit sa mata mo. Kundi allure ka, papalagay ka sa patibong na yung swak na swak sa iyong kagustuhan. Kaya you need to pray, kagaya kay Jesus. Di ba sabi ni Satan sa kanya, sige nga, if you are the Son of Man, you should, ka dito sa taas na to. And then the angels concerning you will, catch you. Anong sabi niya? Nasusulat din, huwag mong subukin ng iyong Diyos. And that could only be done pagka tayo ay mapanalangin na Kristiyano. Okay? Basahin po natin Luke 22:42. Tignan niyo po yung prayer ni Jesus dito saying, Father, if it is your will, take this cup. Sabi niya, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. I pray kaya natin itong sabihin. Minsan kahit gigil ka na, gusto mo na siyang konyatan. Father, not my will, but yours be done. I will not get even, Lord, kasi not my will, but yours be done. Kaya po ba natin yun sabihin? Lord, ang jowa ko, nakala ko buhay ko. Pastora, lagi mong binabanggit yung jowa. Kasi, minsan naman isip-isip din pag may time. Kung mahal ka niyan, tututuhanin ka na niyan, hindi na patatagalin pa. Totoo, hindi. O hindi ko may sabit, ayusin. Huwag isabit. Ang simple, di ba? Kasi sabi nila, pag-ibig daw is blind. Hindi. Love is not blind. You just choose to be blind. Kaya nga, not my will, but yours be done. Kasi marami pag umiibig, nawawala sa sarili. Tingnan nyo, pag-usapang puso buhay na buhay. Tingnan nyo, life with prayer. Sabi ko nga sa Lusang kanina, ayaw nyo ba yung pangarapin na lalakad din kayo ng dan-dan-daran? O kahit wag nang magdan-dan-daran, gusto mo na lang, pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Pili! Pagod na pagod ka, nakakasilbi ka. Sa trabaho mo, tiga-planchadora ka na. Pati ba naman sa kanya, planchadora ka pa din? Hello? Hello? Di bali sa Sunday si Pastor nandyan na. Life with prayer. Tignan natin what's the purpose? Next slide. Life with prayer individually. Okay? Ito po ang resulta niyan. Connection with God. For example, I'm gonna talk to Sister Emerlita. Hi, Sister Emerlita. And then mag-uusap na uli kami. Yung 5 minutes namin magiging 10 minutes. Then later on, dahil kilala ko siya, nag-i-enjoy ako, nakausap siya, may mga sense yung sinasabi niya, mag-stay siya ng 30 minutes. Tapos later on, kasi gusto ko siya maging BFF, magiging 1 hour. Ganun po ang prayer. Kung minsan, ang kaya natin ibigay 5 minutes,
Tapos the more mo yun dadami. Actually, kung umpisahan mo pa lang ang panalangin, Lord, salamat. Salamat may dalawa akong paa. Di bali ng pamalo ng dalag, basta nakakalakad at nakakapag-ekonomiya. Lord, salamat, Panginoon. Malusog ang aking pangangatawan. Yung iba, Lord, sa edad nila, marami nang tinitake na maintenance. Panginoon, salamat, buwang pamilya ko. Salamat, God. Malayo man kami sa isa't isa, pero alam ko, yung protection mo nasa kanila. Salamat, Lord, mainit man. Pero at least wala ako sa 40 degrees, minus 40 degrees. Lord, salamat. Meron akong bibig. Di man Angelina Jolie, pero at least may lips ako. Lord, salamat, meron akong ilong. Hindi man katangusan, pero at least naaamoy ko. Diba nung COVID, napaka-essential ng pangamoy. Pag wala kang pangamoy, may virus ka, huwag kang lalapit. Mag-isay-say mo pa lang. Pasasalamat, Lord, salamat. God, kahit bed space lang ako, Panginoon, at least may kama ako, hindi sa sahig. Isay-say mo pa lang, lachon ko lang ang 5 minutes. Why we make prayer so complicated? Nakakatelebabad ka, di ba? Oh, di kayang-kaya mo manalangin ng mahaba. Simple. Ang simple-simple ni God. We just make things complicated. Kasi mahilig tayo sa status complicated. Connection, then peace. Di ba ito yung sa connection with God, sabi ni God, come, draw near to me. Utos na naman to. And I will draw near to you. Minsan kasi gusto natin yung mga himala, gusto natin great and mighty things, gusto natin malapit kay God. Hindi pa nga natin ginagawa yung part natin. Then sumunod, peace. Tignan mo yung katabi mo. May peace na peace. Pag nananalangin ka, may peace ka. Peace is not the absence of troubles. Peace is regardless na parang may bagyo, parang si Jesus, kaya mong matulog, kaya mong tumawa. Hindi yung parang mga iba. Alam nyo ba, mga sakit na mga babae? Sabihin nyo ano? Sige. Bibigyan ko kayo ng mga typical na sakit ng mga babae. Bungangitis. Umaga pa lang. Nagawa mo na ba yun? Pinagagawa ko sa'yo? O ano na? Nalabahan mo na? Ano? Natapos na? Diba sabi ko sa'yo ganito? O ito ginawa mo? Bungangitis. Sumunod. Nasakit ng mga babae. Shoppingitis infection. Hindi pa naalis ang tag. Nakakita, sabi pupunta lang ng Migros sa Rig. Pagbalik, nasan ang pinamili mo? Tapos hindi lang yun dahil uso ang online shopping. Hindi pa dumarating yung package mo. Meron ka na naman panibagong order sa Zalando. Kaya shoppingitis infection. Sakit na mga babayan. Ewan ko kung mga lalaki, mahilig din mag-shoppingitis. Sumunod. Alam niyo ba po kung ano yun? Money flu. Yung mga babae, no? Lalo na pagka yung, yung Pecha de Peligro, no? Sumasakit ang ulo, nanlalabo ang mata. Pag dumating yung mga bills, no? Ang dami. Talagang nanlalambot, Tapos nagkakaroon ng, bill na naman. Hindi pa natatapos. Nagkakaroon ng money flu. Naalala ko yung lola ko noon pagka naubusan ng padala, nagkakasakit. Pero pag may padala na naman, ang lakas, may vitamins. Vitamin E, euro. Sakit. Tapos ano pa? No? Eto, hindi lang I think mga babae to, baka mga lalaki rin.
Topaking syndrome. Dahil daw ang mga babae may hormonal changes, no? May mga mood swing. Kaya ang mga babae daw nagkakaroon ng topak. Wala dito yan sa GCC. Ano? Last. Alam nyo ba kung ano? Tawa ng tawa. Relate na relate kayo, no? Sumunod. Tamangitis virus. Alam niyo yung tamangitis virus? Di ba nagda-drive si mister? I told you! Hindi ka dapat dyan eh. Hindi ka kasi nakinig sa akin eh. Tignan mo, mali tuloy. Yan tuloy. Tignan mo. Gusto ng mga babae, laging tama. Mga lalaki, totoo ba yun? Amen daw. Amen. Sabi ko na sa'yo, hindi ganyan eh. 5. Hello! Okay. Oh, tignan nyo, buhay na buhay kayo. Peace! Guidance! Kailangan natin ng guidance. Kung pupunta ka nga lang sa direksyon eh. Ako po dito sa Geneva, kahit matagal-tagal na ako, kung walang Google Map, hindi ako makakapag-commute. Ino-on ko yung Google Map. Kunwari, paano pumunta Balexer to Park Lagrange? Para alam ko paano pumunta doon. Kasi pag hindi, maliligaw ako. Literal. Kasi lalo na kung homebody ka, tapos hindi ka naman pala commute, di ba? Maliligaw ka. Ganon din po sa buhay natin, sa journey ng buhay natin. Kailangan natin ng guidance ni Lord. Kaya nga Proverbs 3, 5, 6, trusting the Lord with all of your heart and lean not. But sometimes we twist the hand of God. Gagawa tayo ng desisyon. Gusto mo umayon si Lord. Hello. Wala pong against, ha? Oh, mag-aaral ka, financial, ano na yun? Financial, etc. blah, blah. Hanggat hindi mo sinisik si God sa will ni Lord na yon, God, kukuha ko ng ganito. Eh, wala ka pa nga sa budget. Hindi pa nga tapos yung mga pinagkakautangan mo. Kukuha ka na naman. Tapos mamumblema ka pag hinahabol ka ni Bombay. Wala pong masama, basta kaya. And we don't live beyond our means. Meron ka nga doon condominium sa Pilipinas, meron ka nga mansyon na 5 kwarto. Dito naman, di ka maganda ugaga sa iyong bayarin, may money flow ka. Diba? Tapos sinong makikinabang? Si Kalachuchi. Yung maid na nakikitira. Totoo, hindi. You seek guidance. Lord, gusto kong bumili. Pero God, ayoko na mamabaon sa utang. Ano bang gagawin ko? Paano ko ba ibabudget tong finance ko? Na na-enjoy ko pa rin ang buhay, na binigay mo, nagiging tapat pa rin ako sa'yo. Pero and then yet, nagkakaroon ako ng mga bagay dito na hindi siya liability o responsibilidad sa akin, kundi asset. Di pag wala, hintayin sa langit. Yun talaga minsan will ni Lord eh. Kasi sabi niya nga, siya daw, son of man, wala siyang naging tulugan. Pero pwede naman natin sabihin, Lord, kung loloobin mo. Pero kung hindi ko ipipilit, kung ayaw mo. Okay? Again, wala pong masama kung nakapasok sa budget. Okay? Pangatlo, spiritual strength. Ang bilis naman ng oras. Spiritual strength. Sabi sa Ephesians 3:16, bibigyan niya tayo ng kalakasan, victory in battles. Sa buhay po natin, marami tayong labanan. No? Relationship with others. Para po ma-establish, matuto tayong makasalamuha. Hindi po ako naniniwala na ang isang Kristiyano na palasamba, mapanalangin, hindi marunong makisalamuha sa ibang tao. Hindi po yun. Matututo po tayong makipagkapwa-tao. Okay? Tapos faith, growth.
Ayaw po ba natin yon? Nalalago tayo sa Panginoon, magiging matatag ka. Okay? Tapos obedience and discernment. Kasi yun ang sabi niya sa John 10:27, kung di ako nagkakamali, my sheep hears my voice. Diba masarap din po ang kausap mo na naririnig mo? Diba pag kunwari ako, kagaya nun, denial ko yung isang agency dahil may kailangan ako itanong, ang tagal. Tapos sabi ko sa kanya, hello? Are you still there? Tapos ang tagal. Dahil akala ko wala na siya. Hinang up ko, pinatay ko, tapos nag-return call. Madam, nandun pa ako. Kasi hindi ka sumasagot eh. Okay? So then, fruitfulness. Di ba sabi ni Lord? No? John 15:7, He's the vine, and we are the branches. He who abides in Him shall bear fruit that will last forever. Pag hindi po tayo namumunga sa karakter ni Kristo, namumunga po ng kaluluwa, i-check po natin kung tama po ba ang ating pagsamba at pananalangin. Diba sa mag-asawa, sabi nila, kunwari, pag the more you stay together, nagiging magkahawig kayo, nagkakaroon ng similarity. And the desire ni God ay maging kagaya tayo ng Christ-like. Kaya nga we are called Christians, meaning little Cristo. No? Meaning, nakukuha natin yung ugali ni God. So, pero, no, pagka-Kristiyano tayo, tapos alok pa rin tayo sa tao, ano ka pa rin? Sabi na ni Brother King, di ba natutunan natin nung last Sunday? Obedience is an act of worship. Prayer, natututo tayong umag-obey. Sabi niya, jump, pastor, hindi kami makajump, masakit ang tuhod ko. Di ba naman kailangan mag-jump ng napakataas kagaya ng mga dudes? At least umindak ka sa presence ni God. Pumalakpak ka, hindi ka parang tuod. Fruitfulness po yun ng character. Tingnan mo, life without prayer feels distant. Malayo. Kaya feeling mo malayo si Lord sa'yo. Disconnected. Tapos, lagi kang may anxiety, stress. Instead, isik mo si God, pupunta ka magpapapsychologist. Mas pipiliin mo pa magkaroon ng... Wala po yun masama kasi real din po yun. Hindi ko yun winawaling balang, I'm not disregarding it. Pero, unahin natin para ma-avoid stress-free. Sino ba ditong buhay na walang stress? Pero, depende yan paano mo i-handle. At yung pananampalataya at connection mo kay God. Diba parang doon sa gripo, pagka nandun ka sa gripo, tutulo at tutulo yan, mababasa ka ng kapayapaan at pag-ibig and security. Okay? Then, easily overcome by temptation and weakness. Kaya pag sinigawan ka, sisigawan mo din. Inaway ka, inaway mo din. Ito po sorry po. Hindi totoo, ay Batanggenya kasi ako kaya ganito ako. Ay Bisaya ako kaya ganito ako. No, bago ka maging Bisaya, maging Ilocana, maging Kapampangan, Kristiyano ka muna. Kaya nababago yun. The way na, kaya ma-overcome ka, napikon ka kasi nga. Ipakakulang sa prayer. Then, faith becomes weak. Sabi mo, nalalamig ako, leader. Di mo kasi kami minute. Hindi ka kasi nanalangin. Ang dami mong time sa pagod. Tapos magpe-pray ka, salamat Lord sa maghapon. Kayo po ba gusto nyo ng kausap na ganon? Oh. Kayo nga, ayaw nyo, si God pa kaya? Pero kay God, maganda, walang condemnation. Lacks spiritual productivity. Then prayer births vision and purpose.
the more kang nananalangin, the more mong nauunawaan ang vision at purpose ni Lord sa buhay mo. Totoo, you only live once, YOLO. Pero you only live once for the glory of God as well. Yung layunin mo sa buhay ay maitapos mo. Kaya nga 'di ba ang sabi ni God, well done. Hindi po medium rare. Kagaya kay Nehemiah, tingnan niyo si Nehemiah. Si Nehemiah po, umiyak siya sa Panginoon sa panalangin dahil nakita niya, at actually hindi nakita, narinig, that the temple of Jerusalem was broken. I pray, magulang ko't kapatid, even you are well off na o okay naman ang sitwasyon mo. Pero pag nakikita mo yung kapatiran mo, nagkakaroon pa rin ng struggles. O yung ibang life group, meron sila, bakit sila hindi dumadami? Huwag ka naman magpanghusga. But instead, kagaya kay Nehemiah, manalangin ka. Lord, yung mga broken walls speaks of broken lives. Mga anak na hindi sumusunod sa magulang. Mga marriages na kailangan ma-restore. You pray. Si Nehemiah, pwede naman siyang sabihin, wala akong pake. Kasi nandun maganda yung lugar ko, nasa hari ako. Pero instead, umiyak siya sa Panginoon. Hindi ako mananahimik na yung purpose ng Panginoon na naglilingkod ako sa hari bilang cupbearer ay hindi ko magamit para maging daluyan ng pagpapala. Kung hindi siya butler doon, cupbearer, hindi dadalo yung mga blessing. Di ba yung king ang ginamit para magpadala ng mga supplies? Parang yung katabi mo, ginagamit din ni Lord para dumalo yung pagpapala sa iba. Amen? So si Nehemiah, he prayed before taking an action. I pray wag tayong maging impulsive. Then through prayer, he received the divine strategy. Anong gagawin? Di ba binabati ko sila, pinipersecute sila. While na nasa kamay nila yung mga tools. Ano ba yung mga tools sa pantayo ng mga walls? Let's say, semento. O yung pangganyan. No? Nandun naman sila sa kabila, may hawak na weapon. Why? Kasi atakihin sila. So ganun din po tayo. When we pray, we connect to God. Na tapos at the same time, we have the word of the Lord as the weapon na kahit sabihin ng enemy, hindi mo magagawa yan. And then yet, because of the prayer, God, I do believe, Lord, as we push, pray until something happens. One day, hindi nakakasya ang tao dito dahil mapupuno to ng mga tao na tunay na sasamba sa Diyos. Hindi ko pa man kasama pamilya ko, but Lord, I will pray kagaya kay Nehemiah, what is the strategy? What is, Lord, the vision, the purpose why I am here? Then God steered his vision in his heart, the vision to rebuild the wall of Jerusalem. Mga magulang ko't kapatid, anong kailangan nating i-rebuild? Relasyon sa anak, relasyon sa magkakapatid, relasyon sa isa't isa. I-rebuild yung legacy natin bilang church. Ano pong kailangan nating i-rebuild? Finances natin, health natin. Marami po tayong kailangan i-rebuild sa pananalangin. Okay? Then po, kung makita po natin, our goal, okay? Pakibasa nga po itong Nehemiah 1:5, please. Sabi niya, I pray, Lord God of heaven, the acknowledgement, the worship, I pray. So ganun din po sana tayo, Lord, I pray, you, the God of heaven, Panginoon,
Huwag mong lalagpasan ang pamilya ko. God, meron kang sariling timing kung kailan ko sila makakasama. Pero naniniwala ako, Panginoon, marirebuild yung kalooban mo, yung vision, Panginoon. Hindi ko naintindihan. This is what I did before. Kasi hindi ko naintindihan. Bakit kailangan sa mura kong edad? Yung iba naman, parang okay lang buhay nila. Sa murang edad, na susunod ako sa Panginoon at my early 20s, nagsiserve ako kay God. Tapos nagsiserve naman kami kay God. Bakit kailangan yung mapapangasawa ko? Sabi ko naman, Lord, totoo naman, worshiper, tall, dark, and handsome. Pasok naman. Nakalimutan ko sabihin, Lord, kung pwede, may Joke lang mo yan. Hindi, totoo, may journal ako. March, no, sinulat ko yun 2002. Nakilala ko si Pastor March 2003. Doon pa yung journal na yun, no? So, Lord, hindi ko naintindihan. Pero God, kung bibigyan, ito nga ang prayer ko dati. Dahil si John Knox, nung time na yon, dahil nasa wave ng revival ang Mother Church, no? Lahat yung prayer namin. Si John Knox, ang sabi niya, yung ninya bumakat na doon kung saan siya nagpipray. Sabi niya sa Panginoon, Lord, give me Scotland or I die. Masasabi ba natin yon? Lord, iligtas mo ang asawa ko. Iligtas mo ang mga anak ko. Magtagumpay sila or else I die. Magkaroon ng katahimikan. Lord, iligtas mo ang church namin. God, yung mga kaluluwa dito or else I die. Marubdob yun. Biruin nyo sa tindi ng panalangin na yun. Bumaon yung knees niya. Ako nangingitim lang, pero hindi bumabaon. Sa tindi ng panalangin, di ba si Jesus, then habang nananalangin yung pawis niya, naging parang dugo. Kaya minsan pag umiiyak ka, hindi mo maintindihan yung iyak mo may travail para ka nanganganak. No? Tignan po natin ang goal ng church. Patuloy natin yan pinagpipray. That everyone, no, dito po sa disciple-making process, once we were dead, nag-infant, nag-immature, mature. Tingnan niyo po kasi yung dead, seeker ka, exploring the faith. Inuunawa mo. Pero sa infant, inaccept mo si Christ, pero nag-crave ka pa ng mga pure milk. Gusto mo, puro fellowship, puro fellowship. Paano naman yung pananalangin at pag-study ng word? Milk nga eh. Ibig sabihin, dapat ang pinag-uusapan, shallow lang. Walang correction kung minsan. Tapos sa immature, growing, but still learning. Taught, and reason like a child. Kunwari, in-approach ka, kapatid, kung pwede, wag naman ganyan yung pananamit mo. Bakit anong masama? Hindi kasalanan nila. Kapatid, pupunta ka ng church. Turuan din natin mga magulang ko't kapatid, ang mga anak natin madamit ng decency. Hello. Hindi po tayo old-fashioned. I love fashion. Pero yung nakakaluwalhati sa Panginoon. Huwag tayong di ba yung bata ganon? Sige, mag-sorry ka. Sabi niya, no, it's her fault. Hindi, kakausapin ng life group leader, mag-usap kayo. Bakit ako? Siya nang gumawa. Immature. Sabi mo, hindi ako yun. Walang makasiko. Mature disciple, living out faith consistently, crave for solid food. Nagtitrain ka na, at least gusto mo na maglingkod din sa Lord, yung kung anong meron ka, no? So, distinguish good from evil. Alam mo na masama. At hindi. Tapos, fisherman, actively sharing faith, a soul winner. At yun po yung disciple maker, a mentor, a trainer, who help others grow into mature Christ follower. Di ba masarap yun? Oh, then prayer brings revelation and direction.
Kagaya naman po ang sample dyan, si Daniel. Si Daniel po, di ba, well known ang kanilang fasting. Daniel's fast. Kaya po ginagamit din yan even sa secular, Daniel's fast, vegetables fasting. Kasi nung time na yon, si Daniel, marami silang mga kinuha, iba't ibang tribe, lahat ng mga, kumbaga, makikisig na mga kabataan, tapos yung merong mga extra, na skills. Isa sila Daniel doon. One day, meron sa wall, yung haring Nebuchadnezzar. Nakita niya, may sulat, mene, mene, mene. Walang maka-interpret nun. Sinasummarize ko na lamang po, pag-aralan, kaya po tayo may Bible study. Para po mag-aral. Dito po kasi hindi natin nadidiscuss. Doon po pwede nating i-discuss. No? Activation. So ngayon doon siya, walang makapag-interpret. Nagalit si Nebuchadnezzar. Gusto niya lahat ng mga magicians and wise, paparusahan sila pag walang makaka-interpret. Pero ang sabi ni Daniel, my Lord, Lord doon, small. Sabi niya, bigyan mo ako. At magpe-pray siya, isisik niya si God. And then I will come back to you. And may the Lord, the God who reveals mga unsearchable things, ay i-reveal at masabi ko sa'yo kung ano yung nakita mo. Hindi niya kinlaim, ay magaling ako, ganito ako. Kundi with pakumbabaan, with humility. Kaya po si Daniel po, he sought God's wisdom in prayer. Nakalagay po yan sa Daniel 2. Tapos po, sabi po sa James, di po ba, if we lack wisdom, ask God and He will give generously. Hindi po totoo, matanda na ako, mahirap mag-memorize. Hindi po, kaya nga sabi ni Lord, ask God and He will give generously. Sa mga kabataan, sa mga nag-aaral, hindi totoo na hindi mo yan magagawa. Pwede, because sabi, ask God for wisdom, direction. Lord, pupunta ako dito, magtetest ako, Lord, ng B1. Pag kinausap ko yung aking examiner, I pray for your wisdom, yung mga nabasa ko, God. Kung pwede, kung kaya, Lord, magkaroon ako ng yung memographic, God, memory, yung pag naalala ko, tak, 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 tak. And then, Lord, favor. Kaya magulat ka, nanginginig ka, pero pasado. Hindi F. Diba? Na pasado. Tapos, sabi niya, and through consistent prayer, he stood out in pagan culture. Tignan niyo po, pwede naman maraming napili, pero bakit napili siya? Yung wisdom niya naging kakaiba. Dudes, minsan makikita rin ng ating mga employers, ng ating mga teachers, you have something unique in you na nag-stand out ka kesa sa iba. Kasi why? Your wisdom is divine from the Lord. Hindi si Sister Divine. Ayaw mo, pangalan mo, divine na, divine pa yung nagbibigay sa'yo. Oh, kaya humingi tayo sa Panginoon. Kaya nga, ask and it shall be. Basahin po natin yan, Daniel 2:18-19. Si Daniel at saka yung friends niya, marubdob silang nanalangin sa Panginoon. And then yet, dahil hindi sila nag-lean sa sarili nilang wisdom, dahil naniniwala ako matatalino talaga Pero dahil binigay ng Diyos yung great and unsearchable things that they do not know, pati yung mga ibang wise men na spared sa kaparusahan ng Diyos. Ayaw po ba natin yon na dahil doon sa karunungan na binibigay ng Diyos, na i-spared ang iba at dumadaloy din yung karunungan na yon na nagiging pagpapala para hindi mapanish ang iba. Hindi po to yung battle of the wisdom o battle of the brain. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, foolish lang daw po
sa mundo para hindi masabi, no, I made yung fool para ipinili ko din yung mga poor. No? Because no eye has seen, no ear has heard what the Lord has prepared for those He love. Tapos po, ito, obedience brings divine favor. Dahil sumunod siya, instead pakinggan niya yung takot, ininterpret niya, mene, mene. Hindi niya sinabi na, ikaw na, hindi ako sigurado. Ikaw na. No, because alam mo, pinanalangin mo yun. It's from the Lord. You will stand kahit kanino pa man with boldness. At may favor doon. Di ka ba nagtataka? Minsan kahit nagsasabi ka ng something bad against your employer, dahil minsan sa awa sa'yo ng Diyos, binibigyan ka ng favor. Hello. Sabihin mo, si madam, kung ano-anong bansag bibigay mo kay sir. Pero yun naman ang ginagamit para makabayad ka ng bills, para maayos mo yung papyrus mo o yung magkaroon ma-extend ka ng permit mo. Hello. You pray, Lord, Panginoon, ako ito po ginagawa ko talaga sa amo ko. Sabi, di ba nila, alam niyo na yung patuto ko. Sabi niya, ay, ba't yan ang naging amo mo? Di ka tatagal dyan, wala kasi kakaiba ugali niyan. Lord, sa oras po na to, I don't wanna listen what they are saying. Kung kalooban mo na matanggap ako dito, sige Lord, ibigay mo po to. Kaya pagka nandun, tatanungin niya, oh, what did you do this weekend? I went to church. I prayed for you and your family. Yes, kaya ko yung sabihin sa boss ko. Kaya nga pag malungkot ako, nakita nila nandun ako, hindi ako lumalabas yung ngiti. Are you okay, Kathy? Are you okay? Natatakot din sila. Hindi ako okay, hindi ako mautusan eh. Kaya ganun si Daniel, pinag-pray niya even yung minahari. Kasi nga, why? Sabi ng salita ng Diyos, di ba? Even yung course ng heart ng hari ay nadadirect niya. Kaya hindi dapat para sa'yo. Napunta para sa'yo because may favor ang obedience. Tapos God honors those who honor Him. Ang Diyos ino-honor. Ibig sabihin, yung bawat pagsunod natin sa Lord is an act of our honor kay God. Kaya parang ganito, tabi-tabi po. Sabi mo, ay si pastor naman, ay si pastor naman, ito na naman pinapagawa. Magsasalita ka something bad against doon sa man of God na wala namang ginagawa, kundi ipanalangin ka para wag kang mapahamak. Kaya later on, sa ayaw man natin sa gusto, may nangyayaring something. Kasi we don't know how to honor God through doon sa mga binigay na tao. Sa amo, sa life group leader na tinataasan mo minsan ng boses, si pastora na iniirapan mo, tinititigan mo mula pa hanggang ulo. Binili ko po lahat yan, hindi galing sa church. Minsan SM din, salamat madam. Tumatanggap din po ako nun. Basta slightly used. Totoo! Kasi yun ang pangako ni Lord. Alam niyo po yun, alam niyo po yung English. Sabi nung pumasok yung English professor. Class, today we're gonna have English literature. Sabi ni Policarpio, tubong Bisaya. Peace po sa mga Bisaya. Sabi kay Policarpio, wow, I love English, ma'am. Sabi, wow, that's good. Sabi niya, today, we're gonna discuss about ethics. Ethics, no? Sabi ni Policarpio, ma'am, I like ethics. So, sabi, explain ethics. Ma'am, I know ethics. You know ethics? They are the sisters of the ducks. And they make quack-quack. Sabi nung English professor, oh, Policarpio, that's very good. You know ethics? They lay eggs.
And the eggs look like this. And that is your grade. Like this. Ethics. Ethics. Okay. Si Judas. Oh Lord. Tatapos na ako. Judas. The betrayer. Tignan mo, closeness to Jesus does not equal commitment. Pwede pala yun. Nag-church ako, pero betrayer ako. Di ba sabi ko nung last time, sa church minsan marami rin budol. Sabi nila, Lord, I love you. Tinanggap nila si Jesus bilang Savior, but hindi bilang Lord. Di ba pag sinabi mo, you are my Lord, you are my King, you do what the King or the Lord says. Di ba parang sa amo, pag sinabi sa akin ng amo ko, Kati, kahit nagtatype akong ganun, pag sinabi ko, just hold on, give me a second. Pag sinabi, it's urgent, titigil ko talaga kasi sabi urgent eh. Kasi why? Pero ganun. Kaya si Lord, ang gusto niya, pag tinawag natin Lord, in all aspects of our lives. Kasi pag Savior, kailangan mo lang siya, pag meron kang nasa gitna ng peligro. Save nga eh, di ba? So, si Judas, tingnan mo, kasama niya si Jesus. 3 years. Alam niyo po ba, kahit nasa church tayo linggo-linggo, pero kung di natin binago yung puso natin, hindi tayo talaga nanalangin sa Panginoon. Lord, meron akong weakness. Pag nakikita ko si ano talaga, Lord, parang nagtatantalizing eyes ako. Pero hindi na talaga pwede kasi taken na, Lord. Taken na. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Pinagpe-pray po yan. Panginoon, hindi ko naintindihan ang vision. Kagaya kay Judas, hindi ko naintindihan. Bakit yung nakolekta namin, ibibigay, pampakakain doon sa mga crowd na ibibigay. Hindi niya kasi inayos yung puso niya eh. Kasama niya si Jesus. He was so close kay God. Kaya makita natin minsan, wala sa pastor ang diferensya, wala sa life group leader, sa puso natin. Si Judas, he got the best teacher, the best pastor, and then yet naging Judas pa rin. Pag ayaw talaga natin magpaturo ng pagpapasakop, kahit anong ipilit, kahit lumuhod pa sa'yo ang leader mo, hindi mo rin yun magiging katanggap-tanggap. Kasi bakit? Matigas ng puso. Parang kay Judas, sumasunod ka lang. Pero wala yung commitment mo doon. Pag sinabing commitment, pati yung katauhan mo, kasama. Huwag mo naman titingnan ng katabi mo. Okay? Si Judas. Okay? He was physically near Jesus, but spiritually distant. Unchecked sin leads to distraction. Kahit maliliit lang. No? Greed open the door to Satan. Alam niyo po yung greed. Ang dami mo na. Tapos gusto mo pa uli. Ganito mo pa. Nagkakrak na yung bag mo sa kakatago. Hindi mo naman ini-enjoy gamitin. Lumaki na yung paa mo. Sa kakatago mo sa sapatos mo. Check natin yung heart natin. May kotse ka na, bibili ka pa ng panibagong kotse. May bahay ka na, bibili ka na naman ng panibagong bahay. May lupa ka na, bibili ka na naman ng panibagong lupa. Tapos pag compute ka ng tax. Problema. Sasabihin mo, ang buhay ko ngayon parang langka. Langka usap, langka sama, langka pira-pira. Wala dito yun, ano? Walang masama. Again, basta i-check natin ang puso natin. Guilt without repentance brings despair. Kaya nga nagpakamatay. Yung totoong repentance, because you feel sorry, hindi mo na ulitin. Yung guilt po, ang bibigay sa inyan, condemnation.
condemnation. Ang dumi-dumi ko, ang sama-sama ko, wala akong pag-asa. Sumemplang na naman, wala na talaga. That is guilt. Pero repentance is, Lord, I'm very sorry. Nagkamali ako. Parang kay David, Lord, to you, I blot out my sin. Pero nung nag-fail siya kay Bathsheba, hindi niya na inulit. Kaya nga si Jesus lagi niya sinasabi, you are forgiven, sin no more. Then sumunod, compromise can lead to irreversible consequences. Maliit na compromise. Ako sa trabaho po, alam ni Pastor Jun yan, pagka basta opposite sex, hindi na ako sasama magkape. Magkape tayo as a team. Pero pag dalawa lang kami, sasabihin sa akin, Cathy, come on, let's have a coffee. Let's talk about this. No, let's talk about this here, in my office. Here. Why? Kasi maliit lang. Ang liit dito, paano kung naglalakad ako doon, oh, nakita nyo, ba't si Pastora may kasama ibang lalaki? Kahit sa ayaw mo at sa gusto minsan ng enemy magpaalala-away, ba't ko pahayaan? Ganon din kay Pastor. Ba't niya pahayaan? Compromise. Oh, konti lang naman yan, isang shot lang. Oh, mamaya yung shot mo doon. Gano'n ka na. Oh, Joy, pagod ka na ba? Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Kaya yon yung isang shot mo. Sige pa. Sige pa. Tapos ikaw na may hawak ng mic. Di ko kayang tanggapin. Ano-ano nang pinaggagawa mo sa isang shot? Di mo na maibabalik yun. Last. Hallelujah. Prayer transform character. Si Jacob po. Si Jacob mandarambong. Lahat ng mandarambong, cheat, scammer, lahat nasa kanya. Pero nung nanalangin siya, sabi niya, I will not let you go until you bless me. Naiba siya. Sa pagiging cheater, naging prince siya, di ba ni God? Kaya ang pangalan niya ginawang Israel. Pag nananalangin tayo, di ba nagpe-pray ka, Lord, tulungan mo ako. Panginoon, ako pinag-pray ko po talaga yung Lord talaga, maldita ako, Panginoon. Wala akong pasensya, God. Nakakasagot ako, Panginoon. God, ayoko naman, hindi ko naintindihan. Oh, Jesus, tulungan mo po ako, mabago yung ugali ko. Kasi sabi mo, Lord, sa salita mo, God, if anyone is in you, the old has gone and the new has come. Tulungan mo po ako magrespeto ng iba. Hindi ako tumigil. Hanggang ngayon, nagpipray pa rin ako na matransform. Maging pasensyosa. No? Kasi sabi mag-report. Walang report. Ano ba yan? So his identity was changed to Israel. Then his prayer marked the turning point. Diba? Papatayin na sana siya ni Esau sa galit. Pero dahil dito, pakibasa po yan, Genesis 32:25. Kaya nga po pag nagpe-prayer tayo, hindi ako maka-Duterte, wala ditong political. Pero yung DDS, meaning desperate ka, determined ka. And then yung Spirito ng Diyos, Panginoon, hindi ako titigil, O God. Lord, yung mga tao na to na nilalapit namin sa'yo, hindi ko alam paano sila mawiwin. Hindi ko alam paano sila ililid. Pero God, ang sabi ng salita mo, Panginoon, ikaw, yung mga salita na to, magkaroon, Panginoon, ng buhay. Out of the heart of stone, magkaroon ng heart of flesh. Ganyan yung panalangin ni Jacob. Panginoon, di ko naintindihan bakit ako magpa-follow up. Pero Lord, hindi ako titigil.
transform yung character ko. Nahihiya ko. Bigyan mo po ako ng walang hiya. Big sabihin, shameless. Hindi na mahiyain. Makita natin, transformational prayer life. Unang-una, do not pray at all. I pray, wala dito yan. Ano ho? Hindi nagpe-pray at all. Beginner, pray only occasionally. Pagka may time, pag may pagsubok, Lord. Oh, kaya minsan, pinagpe-pray ko rin na Lord. Kasi pagka nakikita ko pag may pagsubok kayo, ibang-iba kayo sa Lord. Oh, ang babait. Tapos pag magpipray, oh, di ba pagka kunwari wala kang papel, nakita mo yung parak. Oh, Lord, wag ako mahuli, wag niya akong makita. Ganito pa minsan, bibili sa Duan, napakaraming karne. Tapos nakita yung parak, oh, Lord, ano gawin? At ka bumili? Oh, growing. You pray more regularly. Begin your deepen your faith. Gusto ko yung consistent. Pray faithfully with greater intimacy with God. Alam mo po yun, si Pastor, gustong-gusto niya pagkat tinatawagan ako. Minsan naman kagaya kanina, nagpe-pray ako, naghahanda ako, tumawag sa akin, nakalimutan niya ata, 2:00 ng madaling araw at maaga pa ako sa Luzon. Tapos sasabihin niya, I just call to say, I love you. Hindi ko masabi na, I love you too. Pero ba't naman 2:00 na madaling araw? Ang hirap kaya yung natutulog ka tapos masisira, yung sakit sa ulo. Oh. Tapos, prayer invites the power of the Holy Spirit. That's why we pray. Pray at all times. Pray in the Spirit. Kagaya po nung apostles. Yung mga apostles nga, nakita na nila. Yung mga bulag nakakita. Tayo nga, yung mga bulag, hindi pa nakakakita. Yung bingi, lalong nabingi. Kasi pag tinanong mo, ano? Offering daw. Ha? Nabingi. So, tingnan mo, they waited in prayer before Pentecost. Church, kung gusto natin bumaba ang banal na Espiritu Santo, we pray. Tapos, prayer united them and ushered in the Holy Spirit. The church was born out of prayer. Alam niyo po ba kaya hindi natin nilalanglang yung pag-meet sa mga bahay, sa mga life groups, na mga small groups. Kasi sa yung early church, nag-umpisa po sa prayer. Kaya nga 2 or 3 gathered in His name. Tingnan niyo po, bakit tayo nananalangin corporately? Oh, yung isa, prayer. Tingnan niyo po personal prayer, this is my quality time kay God. Okay? Parang sa Ate Ba at saka si Kuya Ronnie, kunwari. Iba yung kanilang holding hands together. That's their time. Nagtitutusukan ng mata. Deepening relationship with God. Biruin mo, 20 years ba naman kayong malayo? Eh di syempre, ngayon magkasama kayo, gusto mo, di-deepen nyo yun. Magbabawi ka, di ba? Sabi ko nga kaya, diba, buti na lang dumating si Kuya Ronnie, ano na. Hindi ko sinabi. Kaya magaling si God. All things work together for the good. Oh, deepening relationship with God builds personal intimacy with God. Kaya ka may personal devotion kay God. Yung prayer na yon, you build yung personal relasyon. Yung personal relationship mo kay God, walang makakakuha sa'yo nun. Sa'yo yun. Tapos, develop spiritual sensitivity and discernment. Doon din, doon mo minsan nakikita sa prayer, pag mataimtim kang nananalangin, may makikita ka, may word ka minsan makikita. Then suddenly, bigla mong may maalalang pangalan.
Yung po yun, sensitivity. Then fuels your faith and aligns your heart with God. Doon din, pag mag-isa ka, kasi pag corporate, hindi mo mabukas yung, ma-open up yung mouth mo to say, Lord, I'm sorry. Hindi ako nagpasakop sa asawa ko. Nasigawan ko yung anak ko. Lord, sorry. Pero dito, nandun, ina-align ni Lord. No, ipinufuel ka, nilalagyan kang gasolina para yung kumbaga makatakbo ka, mapalakas ka. Tapos habang nandun ka, i-reveal sa'yo ni Lord. Kaya nga minsan sa panalangin, para bang natulog ka ng napakahaba. Kasi the joy of the Lord is our strength. Prayer din po is our strength. Tapos sustains you in trial and temptation. Corporate. Bakit po tayo may corporate? Bakit natin ginroup? Kunwari ang M3, W12. Ang purpose po niyan, mabuo din yung power in unity. Para matuto rin tayo makisalamuha sa ibang life group. Diba kasi sabi ng salita ng Diyos, if we love one another, the world will know that we are your disciples. Kaya po tayo nagpe-pray para yung unity, yung coordination sa bawat life group leader mabuo din. Teamwork. Para kunwari sa isang member pumunta sa ganon, may confidence ka kasi may unity. Kaya po dyan, invites the power and presence of the Holy Spirit. When we pray corporately, kagaya nito, we ask the Lord to move. Holy Spirit, come. Have your way, Holy Spirit. Iisa yung hangarin natin. Tapos when we pray, we build unity and strengthens the body of Christ. Hindi po ito Marites University. Pag nagpipray tayo together, nagsasama-sama, ang gusto ng Panginoon yun, para may yung power na yun, kasi may unity sa panalangin. Then encourages and uplifts one another. Di ba, pagkahawak mo ng kamay yung kasama mo na nanalangin, nakikita mo, nararamdaman mo yung tibok ng puso niya, nagkakaroon ka ng luha para sa kanya. And then often precedes revival and breakthrough and miracles. Pagka nagkakaisa po tayo dito, corporate prayer sa Monday, Wednesday, Tuesday, yung corporate prayer meetings po na yan, madalas kaya yung revival nangyayari. Sa Mother Church po natin, kaya bumusang revival, nagkaisa po lahat, yung gutom, yung uhaw. Diba nananalangin tayo, Panginoon? For 12 years, we pray, God, na magkaroon, God, ng regularization dito sa Switzerland. Hindi man namin nakikita. But Lord, dahil nagkakaisa kami, lahat nag-a-agree, walang nagdi-disagree, pinigay din ng Diyos. Sabi ko nga sa Luzon, privilege sila. Bakit? Dahil may unang nanalangin. Kaya wag nilang i-disregard. Madali. Okay? But take for granted. No? Then GCC. Tignan po natin ang prayer life natin. Tumayo po tayong lahat. Kantahin natin yung I Speak Jesus. And pwede po ba, mag-group tayo ng kahit 3, 4, after this. Tingnan po natin, pag tayo po merong personal devotion, meron tayong prayer partners or corporate prayer by life group. Okay? Normally, kunwari, si Thea, kunwari, prayer partner niya, si Janina. Ay, mag-e-exam ako ngayon, Ate Janina, pag-pray mo naman ako. Okay? May prayer partners sila eh. Normally, yung mga SOD students, meron kayong prayer partners. Okay? Which later on, i-define natin, no? Tapos, may prayer Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos, pag Friday, yung dudes. Huwag natin katamaran ng pag-pray. Wala pong masama na nagpe-pray tayo sa everyday morning prayer, pero iba rin yung pray in person. And then prayer before worship service, mga ushers. I'm calling out.
Kaya po tayo maaga dito para makapanalangin, hindi lang para mag-prepare. Kundi Lord, lahat ng tatayo, yung mga upuan na yan, Panginoon, hindi lamang lahat ng uupo dyan, hindi sila antokin, kundi mabuhayan sila, Panginoon, yung puso nila. Lord, yung itatayo mo dito, mga instruments, Lord, lahat ng mga makikinig dito, Panginoon, ang itatayo mo, dumaloy ang presensya mo. Kami na nag-a-usher, God, may bigay namin yung best ng ngiti namin. Hindi nag-a-usher ka pa. Di ba pag visitor ka, doon nagsumalubong sa'yo. Kaya sa Pilipinas, di ba, good afternoon, tuloy po kayo, paglabas, come again. Kaya pag tapos ng usher, hindi ka basta mauna. Normally ganon, thank you po, see you Sunday. Tapos revival night. Pag lahat po to ginagawa natin with a hungry heart, ewan ko lang po, kung hindi bumuhos ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan, kung hindi madagdagan ng mga life groups, kung hindi tayo magkaroon ng burden mga laga ng ibang tao, kundi tayo magkaroon ng puso para sa pamilya natin. Sige po. Hallelujah. I We just sing this song. want to speak the name of Jesus Tapos mag-groupings po tayo. I-activate over natin ang every pananalangin. heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by oppression, I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. No more fear, no anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
as a whole, as a church, God, sa mga lack ng aming prayers. Panginoon, kung marami kami naging time, O God, sa kakachit-chat, kakapanood, sa pag-ekonomiya, pero less, Panginoon, yung pananalangin namin. Lord, sa oras na to, O God, nananalangin kami sa iyo. Sige, pag-pray natin na kumilos ang Diyos sa pamilya natin. Dumaloy ang kaligtasan, ang proteksyon ng Diyos sa pamilya. Oh God, sa Filipino community, we ask for your salvation to come, oh God. Mabagka sa aming pamilya. Lord, oh God, ang pamilya namin ay regalo mo. Ingatan mo ang aming pamilya. Buuin mo ang aming pamilya. Oh Jesus, Jesus. Panginoon, yung mga miyembro ng family na hindi pa, God, nakakakilala sa iyo. God, we don't forget them. Alalahanin mo sila. Kahabagan mo sila. Maging daluyan kami ng kaligtasan sa kanila. Oh, hallelujah. Sige, pray, pray. Oh, hallelujah. Sige, ngayon naman ho, ipag-pray natin ang mga life groups. Oh, sa life groups, dumaloy ang unity. Sa life groups, dumaloy ang fruitfulness. Sa life groups, magkaroon ng transformation. Sa life group, maging place ng healing, restoration. Oh, sige, pag-pray natin. Hallelujah, God. Salamat po sa W1, W2, W12, W11, W10, W9, W8, W7, God, W6, W5, W4, W3. God, sa M1, M2, M3, M4. God, we pray sa bawat pagtitipon ng life groups kung paano mo ginawa sa early church. Bumuhos ang unity, ang fruitfulness, ang transformation, ang pag-asa. Oh God, ang restoration. Oh, hallelujah, we pray, God. Oh, there is power in prayer. Panginoon, dinadalangin din namin sa iyo. Ang bawat lingkod mo, kami mag-asawa, Lord. Oh God, that we will finish the race with faithfulness, oh God. Lord, ang mga life group leaders, yung commitment namin sa iyo, God, na kahit anong mangyari, susunod kami sa iyo. Oh God, in Jesus' name, sa buong iglesyang ito, God, patuloy na pong maghari, oh God. Oh, salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng pananalangin. And I pray, Lord, from this day on, mas lalo namin pag-iigihin ang panalangin sa aming individual na buhay at corporate na pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, you may be seated po. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lagi po kayong laman ng aming panalangin. Na ang dalangin po namin, that you will be the person that God wants you to be. True worshiper, na ang church po natin, hindi makilala kung saan pa man, kundi makilala tayo na bilang iglesia ng Diyos na sumasamba, nananalangin at sumusunod sa Diyos.